Kasi wala man pong pumapansin sa kanila. At malamang naubusan na ng pundo. At dahil sa patong-patong na kaso, magtatago na po itong mga witnesses na iniharap ni Mike Defensor sa isang bogus hearing. At siya, malamang patong-patong na kaso kasi usurpation of authority. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ano niya Mr. Maravillas yung mga latest na balita ngayon? Kung sino-sino na po ang sinabit ng mga marites na mga fake witnesses. Sinabit si Chisi Escudero, pati si Arnold Clavio nag-deliver daw. Pati yung Comelec chairman na si George Garcia. Nag-deliver din daw sila. Ito po. Kung sino-sino na lang po ang isinabit. Dawit si Comelec chairman George Garcia. Sinabi ng nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Saldico na nasaksiyan niya umano ang pag-deliver ng hand carry bag na may lamang pera kay Commission on Election Chairman George Garcia. Anya'y nasa 10 milyon umano ang laman ng naturang bag. Tapos kay Chisi Escudero, 4 na maleta na may iba't ibang sukat ang pinadala umano kay Senator Chisi Escudero sa New Manila ayon sa nagpakilalang dating tauhan ni Saldico. Ito naman daw para sa mga taga-ICC. Ayan tingnan, nagpakita ng mga litrato ang mga umano'y dating tauhan ni Saldico sa isang press con. Nagpakita sila ng mga litrato ng maleta na kinarga sa helicopter umano ni Ko at ilang mga litrato ng umano'y mga ICC investigator na nakasama nila. Para daw ito sa mga ICC investigator. Pati yung broadcaster ng GMA na si Arnold Clavio tumanggap umano ng paper bag ayon sa bagong witness ng flood control hearing kanina na bogus. Sabi dito, gayon pa man, walang detalyadong impormasyon na ibinahagi ang witness hinggil sa nilalaman ng naturang bag. Gayon din kung kailan at saan umano ito naganap. Nalagay niya Mr. Maravillas sa purong smear campaign. Kaya ayaw nilang matanong mga kababayan sa mismong legit na investigation ng Senado. Kaya ginagawa nila, nagsagawa sila ng bogus na hearing kanina. Diba? At kung sino-sinong sinabit, mga kababayan. At sabi ni Mike Defensor kanina, maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting dating sundalo. Bakit niya Mr. Maravillas? Ito na yung huli. Sa reading natin, kasi wala man pong pumapansin sa kanila. At malamang naubusan na ng pundo. At dahil sa patong-patong na kaso, magtatago na po itong mga witnesses na iniharap ni Mike Defensor sa isang bogus hearing. At siya, malamang patong-patong na kaso kasi usurpation of authority ang ginawa niya. At sa katingin natin, nilaglag na rin si Mike Defensor ng kanyang mga kaalyado na mga Duterte senators ang pumunta lang doon at hindi na nga tumuloy sa panibagong binyong nilipatan nila kasi hindi sila pinatuloy doon sa unang binyo. Lumipat ng binyo, hindi na sumunod si Amy Marcos. At yung dapat na magpatawag na senador, si Pia Cayetano, wala man doon. Pati si Marcoleta, si Robin Padilla, wala din. Wala din si Loren Ligarda. Yung mga kalyado, mga kababayan. Kasi nga, unauthorized yun. Outside of the Senate. At they risk, mga kababayan, legal actions. O di ba? Kaya umiwas na yung mga senador.
Kaya malamang, kaya sabi ni Mike Defensor, last na to, wala man pong naniniwala sa kanila. So wag na nating pansinin mga kababayan. Focus tayo dito sa nangyayari sa Senado. Kasi si Jinggoy Estrada ngayon, based sa latest na balita, sinuspend na po si Jinggoy Estrada ng Sandigan Bayan for 90 days. Ayan o. Breaking news, the Sandigan Bayan 2nd Division, which is handling Senator Jinggoy Estrada's graft case over the alleged flood control kickback scheme, has ordered his 90 days preventive suspension. Saktuhan niya, Mr. Maravillas. So hindi siya pwede na mag-participate sa impeachment trial tulad ng gusto niyang mangyari. Kasi suspended siya. 90 days. Ito'y matapos mga kababayan na maghain ng pleading o komento ang prosecutor ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagpataw ng preventive suspension laban kay Senator Jinggoy Estrada na naharap sa kasong graft in plunder kaugnay ng flood control scam. Alinsunod sa batas, ipinapataw ang preventive suspension kapag naharap ng ang isang incumbent official sa kasong kriminal o anumang kaso may kinalaman sa pandaraya sa public funds. Kasi nga po, awkward na ang isang senador na naharap sa plunder at nakakulong, uupong senator judge, sabi nga ni Ping Lacson. Senator judge anya siya sa umaga, naka-robe ng pagiging senator judge. Sa gabi naman, naka-PDL uniform siya na yellow. Only in the Philippines, mga kababayan. Kaya tama ito. Sinuspend siya for 90 days. So tamang-tama, in time sa impeachment trial ni Sara Duterte. O di ba? Si Bato de la Rosa, hindi na yon, mga kababayan. Kasi nagtatago na. So, ang question ngayon, ano na yung magiging base number sa pag-compute ng 2/3 vote? Di ba? 23 pa rin ba o 22 na lang, mga kababayan? In what if may mga susunod pa na may kasong plunder, mga kababayan, ang makulong in the same fate? Ang sapitin, mga kababayan, kay Jinggoy Estrada, di tapos na. O di ba, mga kababayan? Kaya tama talaga na ang dapat na umupo na mga senator judge yung capable of attending the session, the hearing. Kasi paano tama yung posisyon, mga kababayan, ng prosecution panel? They should not be allowed, sabi ni Congresswoman Jinky Luistro. Kasi doon pa lang sa appreciation ng mga ebidensya, pakikinggan mo yung mga argumento, boss, ng prosecution in defense. At siyempre susuruin mo yung ebidensya and the demeanor na mga witnesses. Kailangang i-observe mo kung nagsasabi ng totoo. So paano ka actively makakapag-participate sa hearing para you can render a sound judgment whether it is acquittal or conviction. Kung ikaw ay nakakulong, common sense po, mga kababayan. Kaya tama ito na naging desisyon, mga kababayan, ng Sandigan Bayan. Suspended siya for 90 days kasi yun naman talaga yung nasa batas. Ngayon, another breaking news ngayon, yung petisyon, mga kababayan, na final ni Alan Peter Cayetano, hindi kasama sa ang mga signatory doon, si Joel Villanueva at saka si Mark Villar. Di kasama sa Supreme Court petition ng Cayetano Black kaugnay ng Senate presidency. Ayan Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, and Camille Villar man lang po yung mga senador na nagpetisyon para sa umihingi ng status quo, anti-order hinggil sa liderato ng Senado.
Layunin nitong questionin ang idiniklarang quorum ng Gatchalian Bloc na naging dahilan para mailuklok si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. So sabi dito, kapansin-pansin naman na wala sa listahan ng mga petitioners si Villanueva at saka si Mark Villar. So malamang mga kababayan, ito yung sinasabi ni Erwin Tulfo na senador na gusto nang magtrabaho din. Si Mark Villar. At yung isang taga Mindanao, baka si Bongo yon, mga kababayan, kaya lang kasama pa rin sa petitioner. Pero baka magbago uli yung isipan niya. May bukas pa naman po hanggang Friday. Kasi yung special session, 3 days yata yon. Beginning tomorrow, so magkakaalaman ng mga kababayan kung tatalo na ba ang dalawa pa na mga senador. That could be Mark Villar and Bongo ang lilipat sa majority block. Nauna na po si Chis Escudero, kaya 12 siya. Then sumunod na si Joel Villanueva na nag-announce na po kasi pinakinggan yung advice ng kanyang tatay na si Representative Eddie Villanueva. So pag nagkaganon mga kababayan, tapos na si Alan Peter Cayetano, magiging maayos na po ang takbo ng Senado lalo na sa impeachment trial ni Sara Duterte. So ito yung mga panibagong developments na magaganda mga kababayan para sa interes ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya tingin natin ang mga ginagawa ngayon ng kampo ni Sara Duterte, Duterte Senators and allies, lalo na po itong ginagawa nilang bogus hearing. Last desperate attempt ito. Pati yung pag-file mga kababayan ni Alan Peter Cayetano ng petition para sa status quo anti-order. Mga last actions na nila ito na tingin natin ay magiging failure siya. Tama itong analysis po ni Atty. Ibanez. Basahin ko po sa inyo. Sabi ni Atty. Carlo Ibanez, ito yung rockstar vlogger na abogado. Nag-file ng petisyon sila Cayetano questioning the legality ng pagboto kay Senator Gatchalian. Hindi ko pa nababasa buong petisyon. Yung parts lang na pinost sa social media. But immediately nakikita ko na walang patutunguhan ito. There are two reasons anya. Una, there is a strong possibility that the Supreme Court will decide that this is a political question. Ibig sabihin hindi legal ang issue. In cases like that, dinidismiss ng Supreme Court ang petisyon. Pangalawa, if talagang may lilipat sa majority block from the Cayetano block at mag-elect sila ng bagong SP, Senate President bukas, magiging moot in academic na itong petisyon. Again, i-dismiss ang petisyon pa ganon. Tama. Parehas ng aming analysis mga kababayan, yung aming analysis, parehas ni Atty. Wala itong patutungan, Atty. Ibanez po. Last desperate attempt ito to hold on to power itong si Alan Peter Cayetano. Pero alam niya na wala nang mangyayari sa kanyang pagkakapito ko sa pagiging Senate President mga kababayan. Kasi iniwan na siya ng kanyang mga kasama. Tama po mga kababayan? O ngayon, sa issue naman ng bogus investigation ng Blue Ribbon Kuno, ito yung posisyon ni Atty. Ibanez. Basahin ko po sa inyo. Parehas ng mga sinasabi natin. Ang Blue Ribbon Committee anya ay hindi investigative body. Nakalimutan ng maraming tao kung para saan talaga ang Senate Blue Ribbon Committee. Under Article 6, Section 21 ng Konstitusyon, ang power ng Senate na mag-hearing ay para sa inquiries in aid of legislation. Correct? Yan ang sinabi natin kanina. Ibig sabihin, ang layunin ng Blue Ribbon Committee ay tumulong sa paggawa o pag-amend ng mga batas. Hindi ito investigative body. Hindi purpose ng committee na mag-investigate, magbunyag ng katiwalian at mag-file ng kaso.
Sa katunayan, paulit-ulit ng sinasabi ng Supreme Court ng congressional investigation ay dapat may tunay na layuning batas, correct? Hindi pwedeng gamitin ang committee para maghanap ng ebidensya, mag-present ng witness, mag-file ng kaso o parusahan ang isang tao. Kaya kung ang tunay na layunin ay mag-expose ng korupsyon, makahalungkat ng ebidensya laban sa katiwalian, makasuhan ang mga taong involved, hindi sa Senate Blue Ribbon Committee dapat ginagawa yan. Trabaho yan ng PNP, NBI, DOJ, or Ombudsman. Ang problema, imbes na maging legislative inquiry, nagiging political spectacle, nagiging binyo para sa grandstanding, paninira sa kalaban o pagpapasikat sa publiko. Kaya maling-mali yung naghahanap ng makakasuhan dahil tapos ng committee hearing, ang dapat hinahanap natin ay ang batas na product ng investigation, correct? Kaya malinaw po na paninira lang yung ginagawa. At anong rason na magsagawa sila ng investigasyon outside of the Senate? Unang-una, walang authority yung nagpatawag ng investigation. Hindi man siya senador, hindi man siya chairman committee ng... Di ba? Mga kababayan, kaya pinag-aaralan na po ng committee ni Erwin Tulfo, sabi ni Win Gatchalian, ang pag-file ng kaso laban dito kay Mike Defensor at lahat ng participants, mga kababayan, sa bogus hearing. Ganon. Wala siyang authority. Hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya lilinlangin ng tao? Kausap ko si Senator Erwin Tulfo at pinag-aralan na din namin ang legal action dahil niloloko niya ang taong bayan, sabi ni Senate President pro tempore Win Gatchalian. Correct. Paano ka mag-iimbestiga in aid of legislation? Hindi ka man legislador, dati kang congressman at hindi ka na congressman. Misrepresentation na malinaw, mga kababayan, ginagawa niya. Propaganda para manira, i-distract ang publiko, ang atensyon, ang focus ng tao sa impeachment ni Sara. Kasi lahat ito mga minions ni Sara. At ito yung last attempt nila para sana iligaw ang atensyon ng tao sa impeachment trial. Failure sila lahat. Kung sino-sino na lang yung sinabit na si Cheese kasi bumaliktad. Si Erwin Tulfo sinabit nung isang linggo. At ngayon pati si George Garcia ng COMELEC sinabit na, pati si Arnold Clavio. Alang iya, mga kababayan, talaga mga taong ito. Wala. Zero credibility. Ito mga pinagagawa nila. Puro lang ingay at panggugulo, mga kababayan, sa Senado. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.